Nagpanggap siyang hindi niya kilala ang anak. Pero ang dahilan, pinaiyak pati ang mga doktor. Dumating si Leticia sa bahay sa hapon. Umangal ang gate gaya ng dati, pero sa pagkakataong ito, hindi na niya pinilit isara ito ng malakas. Mas mabigat ang pakiramdam ng katawan kaysa sa karaniwan. Umakyat siya sa unang baitang ng hagdan habang hawak ang rehas, sinusubukang bawasan ang kirot sa mga binti. Katahimikan ang bumalot sa paligid, maliban sa mahinang tunog na nagmumula sa itaas. Bukas ang mga ilaw sa pasilyo, isang bagay na hindi pangkaraniwan sa oras na iyon. Bihirang magbukas si Dionisio ng ilaw ng ganun katagal, lalo na sa kanyang kwarto. May kakaiba. Nang malapit na siya sa kwarto ng anak, napansin niyang bahagyang nakabukas ang pinto. Tumigil siya sandali. Pinakinggan ang boses nito. Hindi iyon basta usapan. Nagsasalita si Dionisio sa telepono na may matalas at mainit na tono. Wala siyang pagdududahan. Kapag naging maayos lahat, wala pang isang buwan, atin na ang bahay at pati ang pera. Hindi marinig ang boses ni Mayumi sa kabilang linya, pero narinig ni Leticia na pinutol ni Dionisio ang sinasabi nito. "Huwag mo akong simulan ngayon, Mayumi. Halos tapos na ang mga papeles, ang kulang na lang." Mawala siya. Kusang umatras si Leticia, bumilis ang tibok ng puso. Sinubukan niyang bumaba ng hagdan ng walang ingay, pero nadulas ang kaliwang paa sa maluwag na gilid ng baitang, nagdulot ng mahinang langit-ngit. Biglang huminto sa pagsasalita si Dionisio. "Teka lang," aniya sa telepono bago ito patayong isinara. Bumukas ang pinto ng biglaan kaya natigilan si Leticia. Lumitaw si Dionisio sa tuktok ng hagdan, hawak pa rin ang telepono at tinitigan siya ng mariin, pilit tinatago ang gulat. Sinubukan niyang magpanggap na wala siyang narinig. Sinabi niyang aakyat lang siya para maligo. Pero hindi mapakali ang mga mata nito. "Bago tayo magpatuloy, may espesyal kaming hiling. Hatid namin ang mga kwentong ito ng libre. At para magpatuloy, hinihiling namin na i-like mo ang video at mag-subscribe. Ikomento rin ang pangalan ng iyong lungsod habang nanonood ka ng kwentong ito. Maraming salamat at ituloy na natin." Ilang minuto matapos ang ingay sa hagdan, nagmamaneho na si Dionisio sa highway. Nakatuon ang mga mata sa daan at walang ekspresyon sa mukha. Sa upuang katabi, walang malay si Leticia, nakayuko ang ulo sa gilid, maputla ang balat at nakababa ang mga kamay sa kandungan. Naka-off ang radyo ng sasakyan at sadyang napakatahimik sa loob. Paminsan-minsan siyang tumingin sa ina, walang imik, parang sinusubukang alamin kung ano ang maaaring narinig nito bago mawalan ng malay. Pagdating sa ospital, dali-daling bumaba si Dionisio sa sasakyan, sumigaw para humingi ng tulong. At sinabing nawalan ng malay ang ina sa bahay. Sinabi niyang baka tumama ang ulo pero hindi niya nakita mismo kung ano ang nangyari. Agad inilagay ng mga nurse si Leticia sa stretcher at dinala sa emergency room. Wala namang nakitang malinaw na trauma sa mga unang pagsusuri, pero bilang pag-iingat, nagpasiya ang mga doktor na obserbahan siya. Ipinaliwanag nilang posibleng dahil sa edad at stress ang pagkahimatay. Tahimik lang si Dionisio habang nagmamasid, puro maiikling sagot at iwas sa tingin tuwing tinatanong. Nang tanungin kung umiinom ba ito ng gamot o may dating karamdaman, sumagot lamang siya na palaging malusog ang ina at marahil ay pagod lang ang lahat ng ito. Makalipas ang ilang oras, dahan-dahang dumilat si Leticia. Mahina ang ilaw sa silid at ang tunog ng monitor sa tabi ang nagsisilbing ritmo ng tibok ng puso. Mukha siyang litong-lito, hirap huminga at halatang nasa ilalim pa ng epekto ng pampakalma. Lumapit ang isang doktor, kalmado ang tinig at tinanong kung kumusta na siya. Sumagot siya na mabigat ang ulo niya at hindi niya alam kung nasaan siya. Bahagyang ngumiti ang doktor at sinabing ligtas na siya, na nawalan lang siya ng malay at tinanong kung gusto niyang tumanggap ng bisita. "Naghihintay ang anak mong pumasok," dagdag niya, na walang kaalam-alam sa susunod na mangyayari. Bahagyang kumunot ang noo ni Leticia at mahina niyang sinabi, "Anak?" Tumango ang doktor bilang tugon, pero nanatili siyang walang emosyon sa mukha at tinanong ng diretsahan, "Pasensya na, wala akong anak." Nabigla ang doktor sa narinig. Tiningnan niya ang clipboard, saka muling tumingin kay Leticia at ipinaliwanag na Dionisio ang pangalan ng lalaking kasama nito. Umiling lang si Leticia at muling iginiit
na wala siyang kilalang may ganong pangalan at hindi rin niya alam kung bakit siya naroon. Ilang minuto lang ang lumipas at pumasok si Dionisio sa kwarto na may dalang bulaklak. Mabigat ang ekspresyon sa mukha pero pilit niyang pinapakita ang kunwaring ginhawa. Nang makita niyang gising ang ina, ngumiti siya ng pilit lumapit sa kama at sinimulang magsalita na parang karaniwang usapan lang. Si Leticia gayunpaman ay malamig ang titig sa kanya. Wala siyang pinakitang pagkilala. Sinundan lamang siya ng mga mata nito na para bang tinitingnan ng isang estranghero. Hindi siya ngumiti, hindi gumalaw at hindi tumugon sa mga tangkang makipaglapit. Pilit si Dionisio nagsalita tungkol sa mga alaala. Sinubukang gisingin ng anumang koneksyon pero nanatili siyang tahimik. Nanatili ang doktor sa tabi, tahimik na nagmamasid. Makalipas ang ilang minuto, hiniling niyang lumabas muna si Dionisio. Sa pasilyo, kinausap niya ito ng propesyonal, sinabing tila may kaso ng biglaang amnesia ang pasyente marahil dahil sa isang emosyonal na trauma. Ipinaliwanag niyang walang pisikal na senyales na makapagpapaliwanag sa kondisyon, ngunit maaaring matinding reaksyon lamang ito ng isip sa isang di matukoy na pangyayari. Sa ganitong kaso, ang pinakamahalaga ay huwag siyang bigyan ng anumang presyon. Kailangan niyang makaramdam ng seguridad. Ang pamimilit sa kanya na alalahanin ang nakaraan ay maaaring lalong makasama, payo ng doktor habang tinitigan si Dionisio na tumango ng may kunwaring kalmado. Pagkaalis ng lahat sa silid, nanatiling nakadilat si Leticia, nakatitig sa kisame. Patuloy ang monitor sa tabi sa regular na pagtala ng kanyang tibok ng puso at unti-unting tumutulo ang swero. Tahimik ang paligid. Sa kabila ng tila pagiging tulala, mukhang ganap siyang gising at may ulirat. Malalim ang kanyang paghinga paminsan-minsan at dahan-dahang gumagalaw ang kanyang kanang kamay sa ibabaw ng kumot na parang may hinahaplos na hindi nakikita. Ang sagot na ibinigay niya sa doktor, ang pagtanggi sa anak, ay hindi bunga ng biglaan o deliryong damdamin. Isa iyong sinadyang desisyon. Sa labas ng silid, pabalik-balik si Dionisio sa pasilyo. Halos hindi binibitawan ang cellphone, sumasagot ng mga mensahe, nagpapadala ng maiikling voice note at halatang mas abala sa mga praktikal na bagay kaysa sa tunay na kalagayan ng ina. Ang planong dati, tila diretsyo na, ngayon ay nagkaroon ng hindi inaasahang hadlang. Ang sinasabing amnesia ay maaring makasagabal sa matagal ng pinaplano, ngunit sa kabilang banda, inisip niyang baka ito ay pabor pa sa kanila. Kung totoong wala na siyang maalala, hindi rin siya makakapagbintang tungkol sa mga narinig niya noong gabing iyon. Hindi alam ni Dionisio, ngunit ang babaeng nakahiga roon kahit mahina at walang imik ay nakapagpasya na, at taliwas sa iniisip niya, naaalala nito ang bawat salitang binitiwan niya. Kinabukasan dumating si Dionisio sa ospital na may dalang simpleng buke ng mga bulaklak pero maayos na inayos. Mabilis ang kanyang lakad sa mga pasilyo. Magulo pa ang buhok at halatang kulang sa tulog ang mga mata. Pagdating sa front desk, binanggit niya ang pangalan ng ina na may tensyon sa boses at agad siyang itinuro sa ward kung saan patuloy pa rin itong inoobserbahan. Habang naglalakad, malalim ang kanyang paghinga, tila inaayos sa isip ang kanyang estratehiya. Alam niyang kailangan niyang kumbinsihin ang ina na siya nga ang anak nito. At kailangang magmadali, hindi dahil sa emosyon, kundi dahil mahalaga ang pagkilala nito upang maisakatuparan ang mga dokumento para sa paglipat ng bahay at natitirang mana. Bagamat nasa proseso na ang testamento, kailangan pa rin ng legal na ebidensyang magpapatunay ng kanilang pagiging mag-ina. Bago pumasok sa kwarto, tinawag muna ni Dionisio ang doktor at humiling ng pribadong pag-uusap. Nais niyang malaman kung may gamot, visual na stimuli, amoy, o anumang paraan upang mapabilis ang pagbabalik ng alaala ng kanyang ina. Mabilis siyang magsalita, sunod-sunod ang tanong, tila higit pa sa normal na pag-aalala ng isang anak. Pinakinggan siya ng doktor ng may pasensya at tumugon ng mahinahon. Ipinaliwanag na bawat kaso ng amnesia ay kakaiba at ang pamimilit sa alaala ay maaaring magdulot ng mas malaking kalituhan kaysa tulong. Kailangan niyang makaramdam ng seguridad. Minsan unti-unting bumabalik ang alaala,
sa pamamagitan ng emosyonal na mga damdamin at karanasan. Paliwanag niya habang maingat na pinag-aaralan ang kilos ng binata. Nagkunwaring naintindihan ni Dionisio, tumango, nagpasalamat, at bago umalis ay nagtanong kung ilang araw pa ang ina ay mananatili sa ospital. Sagot ng doktor, depende ito sa magiging progreso ng kalagayan. Hindi man ito tahasang sinabi, alam ni Dionisio na pabor sa kanya ang bawat araw na lumilipas. Paglabas niya ng opisina ng doktor, sumandal siya sa pader at agad kinuha ang cellphone. Tumawag kay Mayumi, pilit tinatago ang kaba. Ikinuwento niyang hindi pa rin siya nakikilala ng ina, kunwaring hindi siya kilala. At dahil doon ay lalo lang humihirap ang sitwasyon. Sa kabilang linya, tahimik lamang si Mayumi habang nakikinig, ngunit nang magmungkahi itong baka, mas mabuting umatras na sila sa plano, agad siyang pinutol. Hindi ito ang oras para sumuko. Nandito na tayo, huwag kang uurong ngayon. Tinangka pa rin ni Mayumi na ipaliwanag na seryoso ang kondisyon ng kanyang ina, na baka kailangan lang ng panahon, ngunit hindi siya pinansin ni Dionisio. Ang sabi lang niya ay, kailangan niyang asikasuhin ang mga papeles sa notaryo at saka na sila mag-uusap. Binaba ang tawag ng hindi binigyan ng pagkakataong sumagot. Nanatiling nakatingin si Mayumi sa screen ng cellphone. Ramdam niya ang lalong bumibigat na pakiramdam sa dibdib. Ang plano na noon ay tila isa lang kalokohang ideya ni Dionisio, ngayoy lumalalim na sa realidad. Isang babaeng walang malay, isang ospital, isang testamento na minamadali. Nagsimulang kumatok ang konsensya. Mag-isa sa apartment, napaisip siya sa klase ng taong kanyang kinasasama. Hindi naging malambing si Dionisio kailanman, ngunit nasanay na siya sa pagiging malamig nito. Subalit ngayon, ang kawalan nito ng pakialam sa maaring kahinatnan ng kanilang ginagawa ay malinaw na patunay, wala itong hangganan. Makalipas ang ilang oras, habang abala si Dionisio sa pagpapabago ng ilang probisyon ng testamento sa notaryo. Upang matiyak na walang legal na hahadlang dito, nagpasya si Mayumi na kumilos sa sarili niyang paraan. Sumakay siya ng taksi, dumiretso sa ospital, at pumasok sa pangunahing entrada nang hindi nagpapaalam kay Dionisio. Sa front desk, binanggit niya ang pangalang Leticia at nagtanong kung maaari siyang bumisita ng ilang minuto. Walang ideya ang receptionist sa tunay nilang ugnayan, kaya't sinabing maayos na ang kondisyon ng pasyente at pinayagan siyang pumasok. Pagpasok ni Mayumi sa kwarto, lumapit siya ng dahan-dahan. Gising si Leticia, nakaupo at nakatingin sa bintana na may walang buhay na ekspresyon. Nang marinig ang mga yapak, dahan-dahan niyang ibinaling ang mukha at nakita ang dalagang nakatayo sa may pintuan. Tumagal ng ilang segundo ang titig bago ito bahagyang nagbago. Sinubukang ngumiti ni Mayumi, sinabi niyang kaibigan siya ni Dionisio at naroon siya para kumustahin ang lagay nito. Hindi agad tumugon si Leticia, pinagmasdan lamang siya. Mabigat ang katahimikan. Umupo si Mayumi sa tabi ng kama, tinanong kung may kailangan ito, at sinabing may dala siyang libro sakaling gusto nitong malibang ang isipan. Tumango si Leticia ng bahagya, pero nanatiling nakatitig ang mga mata sa mukha ng dalaga. Parang sinusubukan niyang ihanay ang tinig na iyon sa isang alaala. Hindi komportable si Mayumi, pero sinubukan niyang panatilihing magaan ang tono. Nagkomento siya tungkol sa panahon sa katahimikan ng ospital at sinabi niyang nauunawaan niyang kailangan ng pasensya ang paggaling. Hindi ngumiti si Leticia, ngunit paminsan-minsan ay tumatango. Kita ang tensyon sa pagitan nila. Malinaw na hindi nagtitiwala ang matanda sa presensyang iyon na bigla na lang sumulpot. Habang nagsasalita si Mayumi, pakiramdam niya ay parang sinusuri siya sa kaloob-looban. Hindi umiiwas ng tingin si Leticia na parang may hinahanap sa likod ng bawat salitang binibigkas. Sa isang sandali, napansin ni Mayumi na bahagyang lumalim ang tingin ng matanda. Bagamat walang direktang sinabi, nagbago ang ekspresyon nito. Parang may bahid ng pagkilala sa tinig ng dalaga kahit na malabo. Pinilit ni Mayumi panatilihin ang kanyang composure, tumayo at sinabing ayaw niyang abalahin ito. Babalik na lang siya sa ibang araw. Tumugon si Leticia ng isang simpleng salamat sa pagbisita, pero malamig ang tono, halos walang emosyon.
Paglabas ng kwarto, ramdam ni Mayumi ang paninikip ng dibdib. Sigurado siyang may kung anong nakita siya sa mga mata ng matandang babae. Isang bagay na nagsasabing hindi ito naniniwala sa lahat ng narinig. At kahit wala pa siyang matibay na ebidensya, unti-unti na niyang nauunawaan na lumagpas na sila sa linya at maaaring huli na para umatras. Ilang oras matapos ang tahimik na pagdalaw sa ospital, nasa bahay pa rin si Mayumi nang tumunog ang telepono. Si Dionisio iyon. Galit agad ang tinig ni hindi siya binati. Diretsong tinanong kung totoo bang dumalaw siya sa ina nito. Nag-aatubili man, kinumpirma ni Mayumi. Hindi pa siya nakakapagpaliwanag ay pinutol na siya ni Dionisio sa galit. Sinabi nitong lumagpas na siya sa lahat ng hangganan na hindi na ito nagtitiwala sa kanya. Akala mo ba basta ka nalang susulpot sa sitwasyong ako ang may hawak? Halos hindi na niya ako kilala, tapos bigla kang lalabas, sinisira mo lahat. Sinubukan ni Mayumi ipaliwanag na gusto lang niyang tumulong, na nag-aalala lang siya sa lagay ng ina nito. Pero ayaw makinig ni Dionisio. Inakusahan siya ng pagtataksil, sinabing hindi na nito alam kung kaninong panig siya, at tinapos ang relasyon ng malamig at walang pag-aalinlangan. Dapat inasahan ko na pagtataksilan mo rin ako. Layuan mo ito, at kung lalapit ka ulit sa nanay ko, magsisisi ka. Ibinaba ni Mayumi ang telepono na nanginginig ang mga kamay. Ang paraan ng pananalita nito, kung paano nito itinapon lahat ng parang wala lang, ay malinaw na salamin ng kung anong klaseng tao na siya ngayon. Bagaman nasaktan siya sa mga sinabi at sa biglaang wakas ng relasyon, sa sandaling iyon, sa unang pagkakataon, nakaramdam din siya ng ginhawa. Ang pakiramdam ng pagkalaya mula sa palagiang presyon ay unti-unting lumalawak sa loob niya. Ang pagtatapos ng relasyon ay naging pintuan rin para alisin ng bigat ng plano, ang lumalalim na konsensya, at ang pakiramdam na hinahatak siya papunta sa isang bagay na hindi naman talaga niya ginusto. Samantala, nanatili si Leticia sa ospital, tahimik sa kanyang kama. Maingat niyang pinagmamasdan ang lahat sa paligid, mula sa palit ng mga shift hanggang sa kilos ng mga doktor at nurse. Unti-unti niyang napapansin na nagbabago na ang mga tingin sa kanya. Isang doktor na sumusubaybay sa kaso mula pa noong simula ang nagsimulang makakita ng mga hindi tugmang kilos. May mga reaksyon si Leticia na hindi bagay sa inisyal na diagnosis na amnesia. Alam niya kung saan nakalagay ang ilang gamit, natandaan niya ang pangalan ng isang nurse na isang beses lang nabanggit at tumutugon siya sa ilang tunog o komento na parang ganap niyang naiintindihan. Mga detalyeng maliit ngunit paulit-ulit, at dahil dito naging mapagmatyag ang doktor. Sa kwarto may itinatagong maliit na kwaderno si Leticia sa drawer sa tabi ng kama. Kapag walang nakakakita, sumusulat siya ng maiikling parirala, mga petsa, alaala, at kahit mga ideya tungkol sa nangyayari. Hindi ito diary, kundi parang panloob na mapa na ginagamit niyang panangga. Alam niyang may kutob na si Dionisio. Alam niyang ang narinig niya noong gabing iyon ang nagbago sa lahat. At higit sa lahat, alam niyang kailangan niyang mag-ingat sa bawat hakbang. May mga doktor na nag-uusap sa isa't isa na baka hindi talaga amnesia ang kaso niya. May naniniwalang baka nagkukunwari siya, hindi para manloko, kundi para protektahan ang sarili. Isang sensitibong hinala iyon dahil nangangailangan ito ng malalim na emosyonal na motibo gaya ng takot o trauma. Walang gustong direktang magbintang pero lahat ay masusing nagmamasid sa bawat kilos niya. Gabing iyon matapos ang tensyonadong pagtatalo nila ni Dionisio, nagdesisyon si Mayumi ng isang bagay na mabigat. Muli siyang sumakay ng taksi papuntang ospital, ngunit sa pagkakataong ito, hindi upang bisitahin si Leticia. Humiling siyang makausap ang isa sa mga doktor na may hawak ng kaso. Tinanggap siya sa isang maliit na silid pahingahan kung saan naupo siya sa harap ng dalawang propesyonal at inilahad ang lahat ng nalalaman. Ipinaliwanag niyang plano talaga ni Dionisio na saktan ng ina, na nagsimula ito sa mga tila inosenteng usapan, ngunit nauwi sa mga seryosong banta. Ikinuwento niyang may balak ito sa gamot, may mga dokumentong pinoproseso at malinaw ang layunin. Makuha ang bahay at ang pera. Tahimik na nakinig ang mga doktor. Isa sa kanila ang nagtanong kung may ebidensya siya, ngunit sagot ni Mayumi, "Sa ngayon,
Tanging ang kanyang salita lamang ang maibibigay niya. Gayunman hindi siya nag-alinlangang sabihing totoo ang lahat ng sinabi niya at hindi na niya kayang itago pa ang lihim. Nagpasalamat ang mga doktor sa kanyang katapatan at matapos silang magkatitigan, nagpasya silang panahon na upang hanapin ang katotohanan mula mismo sa pinanggagalingan. Maingat nilang ipinaliwanag kay Mayumi na matagal na ring may hinala ang ilang miyembro ng staff tungkol sa tunay na kondisyon ni Leticia. Bagamat banayad, kapansin-pansin na ang mga senyales, ang paraan ng kanyang pananalita, kilos, at ang mga detalyeng naalala niya, lahat ng ito ay nagpapahiwatig na maaaring hindi talaga siya nawalan ng alaala. Sa pagsisiwalat ni Mayumi, napagtanto ng mga doktor na hindi na ito maaaring ituring bilang simpleng kasong medikal. Kailangan na siyang kausapin ng maingat upang malaman kung siya nga ba'y nagsisinungaling at kung oo, bakit. Gabing iyon din matapos ang oras ng pagdalaw, pumasok sa silid si Leticia ang dalawang doktor. Seryoso ang ekspresyon. Naupo sila sa gilid ng kama at mahinahong ipinaliwanag na kailangan nilang pag-usapan ang nangyayari. Sinabi nilang kapansin-pansin ang sobrang kalinawan ng isip niya para sa isang taong may amnesia. Nakita raw nila ang mga senyales na alam niya ang higit pa sa ipinapakita niya. At saka, may kabaitan sa boses, tinanong nila kung may nais ba siyang ikwento. Tinitigan sila ni Leticia ng ilang segundo, pagkatapos ay iniwas ang tingin sa bintana. Katahimikan, ngunit ang hindi alam ng sino man sa kwartong iyon ay nasa unang pagkakataon, pinag-iisipan na ni Leticia ang pagsisiwalat ng buong katotohanan. Alam niyang ang pananahimik ay hindi na proteksyon kundi panganib. At marahil sa kwartong iyon na malamig ang ilaw, kasama ang dalawang doktor na naghihintay at isang mapait na lihim na matagal na niyang kinimkim, ay malapit na siyang magsalita. Kinabukasan ng umaga, habang ang araw ay bahagya pa lamang nagpapainit sa mga bintana ng ospital, mahinang kumatok sa pintuan ng silid ni Leticia ang dalawang doktor. Kasama nila si Mayumi, na ngayon ay wala na ang kaba ng una niyang pagdalaw. Iba ang pakiramdam sa silid. Nang makita ni Leticia ang tatlo, dahan-dahan siyang umayos ng upo sa kama, tila ba alam na niyang darating ang usapan. Lumapit ang isang doktor, humila ng upuan, at sa mahinahong ngunit matatag na tinig, sinabi niyang kailangan nilang pag-usapan ng tapat ang lahat. Nanatiling kalmado ang tingin ni Leticia, ngunit hindi siya agad nagsalita. Ang isa pang doktor, may hawak na medical chart. Muling binigyang diin na maraming palatandaan na nagsasabing hindi totoo ang amnesia at naroon sila hindi upang humusga, kundi upang maunawaan ang dahilan. Tahimik lamang si Mayumi sa tabi ng kama. Tinitigan niya si Leticia na para bang binibigyan ito ng panahon upang huminga ng malalim. Ilang segundo ang lumipas, ibinaba ni Leticia ang kanyang mga mata at bumulong na alam niyang darating ang sandaling iyon. Sinabi niyang mahirap aminin, ngunit hindi siya nawalan ng alaala. Naalala ko ang lahat, hindi ko kailanman nakalimutan kung sino siya, ang pangalan niya o ang mukha niya. Pero matapos ang narinig ko noong gabing iyon, hindi ko na kayang kumilos sa ibang paraan. Nagkatinginan ang mga doktor. Isa sa kanila ang nagtanong sa mahinang tinig kung ano talaga ang narinig niya. Isinalaysay ni Leticia, kalmado at malinaw, na pag-uwi niya ng gabing iyon, umakyat siya sa hagdanan ng dahan-dahan at natigilan ng marinig si Dionisio na nakikipag-usap kay Mayumi sa telepono. Pinag-uusapan daw nila kung paano siya papatayuin upang maagaw ang bahay at pera. Ikinwento niya kung paano siya nayanig, kung paano siya nagtangkang lumabas ng tahimik, ngunit narinig siya. Alam ko noon na ang buhay ko ay nasa kamay ng sarili kong anak at na kaya niyang saktan ako para sa pera. Habang sinasabi ito, pinigilan ni Leticia ang luha. Tumayo ang isang doktor, lumapit sa bintana at nanatili roon ng ilang minuto. Ang isa naman ay nanatiling nakaupo, nakatitig sa kanya, halatang apektado. Lumapit si Mayumi, marahang hinawakan ang kamay ng matanda, at sinabing kung siya ang nasa kalagayan nito, marahil ay ganoon din ang ginawa niya. Nagpasalamat si Leticia, ngunit ipinaliwanag niyang hindi lang takot ang dahilan. Isa rin iyong paraan upang makakuha ng oras upang magmasid at magdesisyon kung ano ang susunod na hakbang.
Kung sinabi kong naaalala ko na, baka subukan niyang muli sa ibang paraan. Ang magpanggap lang ang naging tanging sandata ko. Ang katahimikang sumunod ay pinutol ni Mayumi. Tumingin siya sa mga doktor at sinabing handa siyang tumulong, ngunit kailangang maingat na pagplanuhan ang lahat. Ipinagtapat niyang may tiwala pa rin si Dionisio sa kanya na matapos ang marahas nilang paghihiwalay. Maaring hindi ito tumanggap ng usapan, ngunit kung babalik siya at magpanggap na nagsisisi, maniniwala ito. Pumayag ang mga doktor na maaring gumana ito, ngunit kailangang dokumentado, may gabay at isinagawa ng may lubos na pag-iingat. Isa sa kanila ang nagmungkahi na isama ang pulisya, ngunit humiling si Leticia ng kaunting panahon. Gusto niyang maisagawa ang lahat ng walang panganib para kaninuman. Sa mga sumunod na oras, nag-usap ng detalyado ang grupo. Tinukoy nila kung ano ang maaring sabihin, ano ang dapat iwasan, at kung ano-anong mga senyales ang gagamitin ni Mayumi upang iparating sa mga doktor ang anumang pag-usad ng plano. Tinanggap niya ito, sinabing hindi na siya natatakot kay Dionisio at gusto niyang tapusin na ang siklo ng kasamaan. Hindi na siya ang may kontrol sa akin, at kung makakatulong ako sa babaeng ito, gagawin ko. Kinabukasan ng umaga, hinanap ni Mayumi si Dionisio. Tinawagan niya ito, sinabing marami siyang napag-isipan, na miss na niya ito, at ayaw niyang hayaang masira ng isang pagkakamali ang lahat ng pinagsamahan nila. Naging mapaghinala si Dionisio sa simula, pero kalaunan ay lumambot. Nagkasundo silang magkita sa isang liblib na kafe, at doon ay humingi ng tawad si Mayumi, sinabing naging padalos-dalos siya, na natakot lang siya sa lahat ng nangyayari at gusto niyang magpatuloy sa tabi nito. Sa anyong mayabang, tinanggap ni Dionisio. Sinabi niyang naiintindihan niya ang takot nito, pero ang mahalaga ngayon ay ituloy ang plano. Ang kailangan lang natin ay pasensya. Mahina na siya, kaya isang hakbang na lang ang kulang. Nagkunwaring sumang-ayon si Mayumi, ngumiti, at tinanong kung paano niya balak gawin iyon. Ipinaliwanag ni Dionisio ng walang emosyon na sa mga susunod na araw, babaguhin niya ang gamot ng ina. Alam na raw niya kung aling bote ang tama at konting pagbabago lang sa dosage ay makakapagdulot ng seryosong epekto na walang iniiwang bakas. Walang maghihinala. Magmumukha lang itong natural at pagkatapos niyon, lahat ng ari-arian mapupunta na sa pangalan ko. Tahimik siyang pinakinggan ni Mayumi, tumatango sa maliliit na galaw. Iniimbak sa isip ang bawat detalye. Alam niyang simula noon, lahat ng sasabihin nito ay maaaring maggamit. Nang magpaalaman na sila, niyakap siya ni Dionisio, kumpiyansang siya ay bumalik na sa laro. Umalis si Mayumi mula sa tagpong iyon na magulo ang sikmura, pero buo ang paniniwalang tama ang ginagawa niya. Pagbalik sa ospital, ibinahagi niya ang lahat ng impormasyon sa mga doktor. Pinakinggan ni Leticia ang bawat salita na may basang mga mata, ngunit matatag na titig. Wala siyang kaalam-alam sa kung anong darating. Sa sandaling iyon, nagbago ang laro. Ang babaeng sinubukan niyang lokohin ay hindi pala ganoon kahina. At ang kasintahan na akala niyang kontrolado niya ay siya na ngayong tulay tungo sa sarili niyang pagbagsak. Ang tanging kailangan na lang ay hintayin ang susunod na galaw. 2 araw ang lumipas at hindi pa man sumisikat ng husto ang araw ay dumating na si Dionisio para sunduin si Mayumi. Sinabi niyang kailangan niyang magpahinga, na masyado nang mabigat ang mga kaganapan sa isip niya at makabubuti ang isang maikling paglalakbay. Sumang-ayon si Mayumi, kalmado ang mukha at kontrolado ang kilos. Sa bulsa ng kanyang jacket, may dalang maliit na voice recorder na pinaandar niya ilang minuto bago sila umalis. Pagkapasok nila sa sasakyan at habang binabaybay ang isang liblib na kalsada, nagsimulang magsalita si Dionisio na parang karaniwang usapan lang. Sinabi niyang handa na ang lahat. Ang gamot ng ina ay iniinom araw-araw sa parehong oras at konting dagdag lang sa dosis ay magdudulot ng paghinto ng katawan, walang bakas o senyales. Nakaset na ang bote. Kailangan ko lang haluan ng laman ng isa pa at walang maghihinala. Magmumukha lang tong natural na reaksyon, baka pa nga sabihing dahil sa katandaan. Paliwanag niya, malamig ang tinig. Tahimik lang si Mayumi, tumatango, hindi nagtatanong upang hindi siya maghinala. Patuloy ang recording sa background.
Kinukuhanan ang bawat salita, bawat hinto, bawat detalye ng planong akala ni Dionisio ay perpekto. Samantala, sa ospital, nananatili si Leticia sa ilalim ng obserbasyon. Ngayon ay may espesyal na pagbabantay. Ang mga doktor na humahawak ng kaso ay may direktang ugnayan na sa pulisya na noon pa ay naipaalam na sa lahat ng impormasyon. Ang salaysay ni Mayumi, ang mga kumpirmasyon ni Leticia, at higit sa lahat ang mga recording na unti-unti nang naipon ay sapat na upang ilunsad ang plano ng proteksyon. Alam ng mga pulis na hindi sila maaaring kumilos nang wala sa oras. Kailangang malinaw na malinaw ang mismong sandali ng aksyon upang walang pagtatalong ebidensya. At si Mayumi lang ang may kakayahang alamin iyon. Sa hapon ding iyon matapos ang biyahe, nagpadala si Mayumi ng direktang mensahe sa doktor na pinagkakatiwalaan ni Leticia. Tinukoy ang eksaktong araw at oras na balak ni Dionisio isakatuparan ang plano. Sinabi niyang kinabukasan ng umaga ito at dadalhin umano ni Dionisio ang gamot mula sa bahay. Sabay sabing napagpalit daw ang mga bote. Sapat na ang impormasyong iyon upang tahimik na maipwesto ang isang grupo. Walang ingay, iniikot ng pulisya ang bahay ni Dionisio na kasibilyan kunwaring nag-aayos ng poste o nagja-jogging sa paligid. Tahimik ang operasyon, maingat at bawat hakbang ay eksaktong itinakda. Sa takdang oras, dumating si Dionisio sa bahay na may dalang bote sa loob ng kanyang backpack. Binuksan niya ang pinto ng walang pagmamadali, tinahak ang pasilyo at pumasok sa kusina kung saan laging inaayos ang mga gamot ng ina. Isinuot niya ang disposable na gloves na binili niya kahapon, binuksan ang isang bote at sinimulang manipulahin ang laman. Pinagpapalit ang mga etiketa, inaayos ang mga tableta. Sa sandaling iaabot na niya ang kamay para kumuha ng baso ng tubig, biglang bumukas ang pinto ng kusina ng malakas. 3 pulis na armado at nakauniporme ang pumasok, sabay sigaw ng utos na huwag siyang gagalaw. Napako si Dionisio sa kinatatayuan, hindi maunawaan ang nangyayari. Ibitaw mo yan ngayon din at ilagay ang mga kamay sa mesa, sigaw ng isa sa mga ahente. Gulat si Dionisio, sinubukang magpaliwanag na wala siyang ginagawang masama, na isa lang siyang anak na nag-aasikaso ng gamot ng ina. Ngunit wala siyang oras para makaisip ng dahilan. Sa loob ng ilang segundo siya ay pinigilan, inaresto at dinala palabas ng bahay habang pinanunood ng mga kapitbahay na lumabas upang makita ang kaguluhan. Pagkakasakay sa loob ng patrol car, sinubukan niyang alamin kung sino ang nagsumbong. Siya ba? Si Mayumi ba ang may gawa nito? Tanong niya. Balisa ang mukha. Isa sa mga pulis ang malamig na sumagot. Laging may paraan ng katotohanan para lumabas. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Dionisio na ipinagkanulo siya ng taong pinakamalaki ang tiwala niya. Ang babaeng akala niya ay kontrolado niya, na pinaniwalaan niyang masyadong mahina para kumilos mag-isa. Ang siyang nagpatumba sa plano, katuwang ang huling taong inaakala niyang lalaban sa kanya. Ipinatugtog agad ng mga pulis ang recording na ginawa ni Mayumi gamit ang isang maliit na speaker na dala nila. Ang tinig ni Dionisio, malinaw at diretsahan, detalyadong ipinapaliwanag ang plano, narinig ng lahat. Ngayon tuluyang walang panangga si Dionisio, pilit pa ring dumidepensa, sinasabing hindi niya sinasadya, na naglalabas lang siya ng sama ng loob na hindi niya kayang gawin ang ganoon sa totoong buhay. Ngunit mahina ang kanyang mga salita, walang bigat at ang ebidensya'y naroon. Matibay at hindi matutulan. Sa loob ng sasakyan, sinubukan niyang iangat ang ulo. Tumingin sa likod, tila umaasang may tsansang maibalik pa ang lahat. Ngunit isinara ang pinto at umalis ang sasakyan patungong presinto. Sa labas, ipinaalam ng mga pulis sa ospital na matagumpay na naisagawa ang pag-aresto. Ilang minuto lang, naabisuhan si Mayumi. Nasa isang pribadong silid siya, naghihintay ng kumpirmasyon. Nang marinig niyang nasa kustudiya na si Dionisio, huminga siya ng malalim. Parang sa wakas ay naibalik sa katawan niya ang kapayapaang matagal nang nawala. Si Leticia naman, na inabisuhan ng mga doktor, ay yumuko lang at mahina ngunit malinaw na bumulong na sa wakas, makakatulog na siya ng payapa. Sa araw na iyon, ang plano ay tuluyang lumipat ng kamay. At ang nagtangkang manira dahil sa kasakiman ay natalo ng tahimik ngunit matatag na tapang ng 2 babaeng
Sa kanya-kanyang paraan, piniling hindi na matakot. Ilang linggo matapos maaresto si Dionisio, muling bumalik si Leticia sa sariling bahay. Maingat ang kanyang mga hakbang at payapa ang mga mata. Tapos na ang pananatili sa ospital, lumabas na ang opisyal na resulta ng pagsusuri at malinaw na ang lahat. Nakasaad sa dokumentong pinirmahan ng ospital na kailanmay hindi nawalan ng alaala si Leticia at kumilos siya dahil sa instinct ng sariling proteksyon sa harap ng isang totoo at malapit na panganib. Ang mga doktor na dati may pag-iingat sa kilos, ngayoy hayagang nagpapakita ng paghanga. Nabanggit pa ang kaso sa isang lokal na news channel kung saan tinawag ito ng mga eksperto bilang isang bihirang halimbawa ng emotional survival, isang terminong klinikal na, sa kabila ng pagiging teknikal, ay tumama ng eksakto sa pinagdaanan niya. Sa muling pagbabalik sa tahanan, pinayagan ni Leticia ang sariling huminga ng maluwag. Muling binuksan ang mga kurtina, nilinis ang mga kasangkapan, at unti-unting nagkaroon ng bagong buhay ang mga silid na dati madilim. Dahan-dahan ring naging bahagi ng araw-araw ang pagbisita ni Mayumi. Sa simula, may kaunting pag-aalinlangan sa kilos ng dalaga, tila hindi sigurado kung may puwang pa ba siya sa kwento. Ngunit si Leticia, sa parehong katahimikan at kabaitang taglay niya noon pa, ay tinanggap ito ng buong loob. Kung may natutunan ako sa lahat ng ito, yun ay hindi hinuhusgahan ng tao sa mga pagkakamaling nagawa nila, kundi sa mga desisyong ginagawa nila pagkatapos, sabi niya sa isa sa mga unang seryosong pag-uusap nilang dalawa. Doon nagsimulang magsalita si Mayumi ng tapat. Inamin niyang hindi kailanman niya ginustong saktan si Leticia at nadala lang siya sa impluensya ni Dionisio, na kahit noong simula pa lang, nararamdaman na niyang mali ang lahat. Sinabi niyang nadala siya ng emosyon na manipula at huli na nang mapagtantong ang akala niyang pagmamahal ay naging kontrol. Tahimik na nakinig si Leticia at sa huli ay sinabi lamang na ang pinakamatinding lakas ng isang tao ay ang marunong tanggapin kapag siya'y nakatali at may lakas pa ring loob upang lumaya. Pwede ka namang manahimik, pero pinili mong kumilos at yan ang dahilan kung bakit ako buhay ngayon. Habang lumilipas ang mga araw, lalong tumibay ang pagkakaibigan ng dalawa. Hindi ito dahil sa pangangailangan o pabor. Tunay ito, binuo sa respeto at tagumpay sa gitna ng unos. Sabay nilang pinagdesisyunang ayusin ang bahay. Sinimulan nila sa mga silid na may pinakamaraming alaala. Inalis ang mga lumang larawan, pinalitan ang mga alpombra, at ipinalit ang mga gamit na bago kapalit ng mga bagay na may bigat ng nakaraan. Kung aalalahanin natin ang nakaraan, mas mabuting dahil sa leksyon hindi sa sakit, sabi ni Leticia habang itinatapo ng isang kahon ng mga lumang papel na itinatago ni Dionisio. Tumulong si Mayumi sa lahat mula sa paglilinis hanggang sa mga desisyon sa dekorasyon. At unti-unting nawawala ang bakas ng lumang plano, pinapalitan ng bagong simula. Nagdesisyon din si Leticia ng isang bagay na mahalaga. Muli niyang binuksan ang lumang testamento na inihanda niya noon at, sa tulong ng pinagkakatiwala ang abogado, gumawa ng mga pagbabago. Ganap niyang inalis si Dionisio sa dokumento, ipinaliwanag ng legal ang kanyang desisyon gamit ang mga detalyeng opisyal na narehistro. Sa halip, itinakda niyang pangunahing tagapagmana ang isang lokal na foundation na tumutulong sa matatandang iniwan ng pamilya, isang institusyong personal na pinuntahan ni Leticia pagkatapos ng lahat ng nangyari. Naglaan rin siya ng bahagi ng kanyang ari-arian para kay Mayumi bilang pagkilala at pasasalamat. Hindi ka humingi ng kahit ano, pero gusto kong malaman mong nakita ko ang halaga ng ginawa mo, sabi niya kay Mayumi sa araw ng pagpirma ng dokumento. Naantig si Mayumi at sa simula'y tumanggi. Sinabi niyang hindi niya kailangan ng gantimpala, na ang layunin niya ay itama ang isang pagkakamali at protektahan ang isang taong hindi karapat-dapat na pagdaanan ang ganoong bagay. Pero iginiit ni Leticia, ipinaliwanag niyang hindi ito tungkol sa bayad, kundi tungkol sa katarungan. Naging bahagi ka na ng buhay ko at ang pagkilos na ito ay refleksyon lang niyon. Samantala, sa malayong lugar, nananatiling nakakulong si Dionisio. Payak, malamig at tahimik ang kanyang selda. Walang dalaw, walang liham, walang tawag. Ginugugol niya ang mga araw sa pag-uulit sa sarili
na naloko siya, na walang mapagkakatiwalaan sa labas at na ang lahat ng nangyari ay bunga ng pagtataksil ng mga mahihinang tao. Wala siyang pinapakitang pagsisisi ni pagkilala sa sariling pagkakamali. Puro galit at frustrasyon lang ang naroon. Sa ilang usapan niya sa mga gwardya, paulit-ulit niyang sinasabing magiging maayos sana ang lahat kung hindi lang nakialam si Mayumi. Hindi niya matanggap na siya mismo ang dahilan ng sariling pagbagsak at marahil ay hindi niya ito kailanman matatanggap. Napakalayo ng sitwasyon sa tahanan ni Leticia. Isang hapon, habang banayad ang sikat ng araw, magkasama silang umupo ni Mayumi sa hardin. Isang simpleng mesa, 2 tasa ng tsaa at isang maliit na radyo na tumutugtog ng mga lumang kanta sa likuran. Nagtatawanan sila sa mga bagay na walang saysay, nagpapalitan ng alaala, at pinag-uusapan ang mga planong maaari pa nilang maisakatuparan. Mas magaan ang aura ni Leticia, mas matatag si Mayumi. Sa maliit na sandaling iyon ng kapayapaan, naroon ang 2 babaeng hinarap ang pinakamadilim na anyo ng kasamaan, ngunit piniling magpatuloy ng hindi bitbit ang poot. Ang tunay na masayang wakas ay hindi dumating sa anyo ng parusa o paghihiganti, kundi sa emosyonal na kalayaang kanilang nakamit. Ang lakas ng loob ng mga taong tumangging lamunin ng hinanakit at piniling bumangon ng may dignidad. Naibalik ni Leticia hindi lang ang seguridad, kundi ang kontrol sa sarili niyang kwento. At si Mayumi, sa wakas, ay natagpuan ang landas na hindi kailangang umasa kanino man para manatili. 2 nakaligtas, 2 muling bumuo ng sarili, isang panibagong simula. Salamat sa pag-abot mo hanggang dito. Sa mundong puno ng sakit na kadalasang nananahimik, pinili mong makinig hanggang sa dulo. Kung ang kwentong ito ay tumama sa puso mo, mag-subscribe ka. Malaki ang tulong nito para maipagpatuloy naming ilahad ang mga kwento ng totoong buhay, mga kwentong nararapat ikwento. Ikomento kung saan ka nanonood. At kung maaari, ibahagi ito. Baka simpleng bagay lang sa iyo, pero ang pagpapalaganap ng isang kwento ng pagbangon ay isa ring paraan ng pagpapalaganap ng pag-asa.